Alam ko, dati ginagawa ko binibigay, kaya maganda rin to, kung correction, di ba? Pero bago ang lahat, simulan na natin ang alaman. Okay, institutional correction muna tayo. Okay, yung discussion ko ngayon ay Q&A. Yan ang sa anong style namin ni Sir Borsba, yan ang na-inform sa akin. And ang ginawa ko, inati ko siya para hindi siya sabog-sabog. Ang ginawa kong per area para at least maayos, di ba? Yun, pinagandaan ko yan mga idol ha, itong lecture nyo ha. Kaya solid yan. May files din ba yan, sir? Sabi, meron. Hindi nga lang files, notes pa eh. So, hindi mo na kailangang i-transfer sa Word kasi yung notes namin, notes na sadya, PDF, nag-print mo na lang, bossing. Saka yung notes namin pala, idol, align doon sa nile-lecture ng lecturer. Oh, yan, ha? Eto din, ibibigay ko din ito. Alam ko, dati ginagawa ko binibigay, kaya maganda rin to, itong correction, di ba? Isa sa forte ko to, kaya makinig na kayo. Yan. Alright, simulan na natin ang alamat. May mga tanong pa kayo, baka may mga tanong kayo para pure lecture na tayo, i-address ko na yan. If may questions kayo, pwede nyo na tanongin ngayon bago tayo mag-start. Saka kung may question kayo about the topic, pwede nyong questionin pala, rule ko pala. Pwede dito na mismo, i-chat nyo na dyan sa mga chat box kung connected sa topic. Pero kung hindi naman siya connected sa topic, pwede yung mamaya na lang para smooth yung transition natin. Kasi matatagalan tayo kung gano'n. Ayusin natin yung audio natin. Clear ba yung audio ko? May noise kasi. Yes, sir. Narinig na ingay. Wala kaya narinig na ingay. Malinaw, sir. Malinaw, di ba? Okay. Okay, so malinaw na. Simulan na natin ang malinaw na lecture yan. Okay. Institutional correction. Wala kayong tanong? Sige, simulan na natin. Di ba natatakpan? Yan. What is this prison system introduced? Individual housing in cell blocks with congregate work in shops during the day. Paano ba magsagot ng mga ganyan, idol? So, ganitong technique natin dyan. Siyempre sa pagsagot ng board question, dapat marunong ka mag-highlight. Pero dapat tama ang hina-highlight mo. Okay? Lagi kong sinasabi yan sa mga free lectures. Okay, ano ang tamang keyword na pipiliin mo dito? Hindi naman masama ang keyword sa board. Kasi syempre may mga tanong pa rin talaga dyan na definition of terms. So kung approach ng tanong sa board ay definition of terms, making sure na tama yung pinipilugan mo. Making sure na tama yung ginuguhitan mo, yung sinasalungguhitan mo. Baka mamaya kasi, ang sinalungguhitan mo, wala namang kinalaman sa question na hindi naman magtuturo kung ano ang tamang sagot. Okay, so in this question, yan. Okay, kailangan, tama yan, mag-interact kayo ha, yan, tama. Magsagot kayo dyan sa comment section. What is this prison system? Introduce individual housing in cell block with congregate work during the day. Ayan na. Ayan na yung mag-i-hint sa tamang sagot. Okay, anong daw itong prison system na ito na kung saan yung mga individual ay nabibigyan ng congregate work during daytime. Diba? Pwede silang magtrabaho during daytime. Pero nakakulong sila during nighttime. Okay, anong tawag dyan, idol? Anong tawag dyan, bossing? Ito po ba ay modern? Ito, kung ganyan, may technique pala ako. Pag may dalawang magkapareho, like, diba, parang sinasabi, modern yung isa, modern din yung isa. Okay? Wala sa kanila tamang sagot pagka ganon. Kasi, ang logic nun, bakit ilalagay na dalawa kung nandun sa kanila yung sagot, di ba? Kapag may dalawang similar, hindi man sila exactly the same, pero similar yung sinasabi, eliminate mo na yung parehong dalawa yun. Malaki ang chance mo to makuha ang tamang sagot kasi, yung chance mo to get the correct answer is 50%. Na-eliminate mo na yung dalawa, di ba? Dalawa na lang ang pipilian mo. Okay? Kasi dalawa lang naman talaga ang rival prison system sa correction, idol. Okay? Ano naman yan eh? Auburn system, saka Pennsylvania system, mahalaga din na alam mo yung konsepto nila. Okay, simulan natin sa Pennsylvania. Pag sinabi natin Pennsylvania, ito ay solitary system. Correct, elimination. Alam ko, tinuturo yan sa inyo sa mga boards ba yan, di ba? Solitary system. Solitary. Sa solitary system, idol, hindi sila pwedeng magtrabaho, yung mga prisoner. They are not allowed to work during the day. They are confined in the individual cells any time of day and night. So nakakulong lang sila, bawal silang lumabas para magtrabaho, mag-perform ng industrial or agricultural works, ganun lang, idol. Nakakulong lang sila. Pero sa outdoor, pinapayagan silang magtrabaho, kaya yun ang tamang sagot. Very
pag sinabing solitary, pure isolation lang. Isolated sila. Hindi sila, pag sinabing isolated, hindi ka pwedeng makihalubilo sa iba, di ba? So hindi sila pwedeng magtrabaho. Nakakulong lang sila doon sa loob ng kanilang mga kulungan. Yun ang ibig sabihin ng solitary or isolation. So walang work program. Unlike sa open system na merong congregate work. Pag sinabing congregate, di ba? Productive sila. Pwedeng sa agricultural, pwedeng sa mga industrial, di ba? Yan ang ibig sabihin ng congregate system. Ano naman ang common sa kanila? Ang common sa kanilang dalawa, pagdating sa discipline and silence. Pagdating sa silence, commonly enforced sa kanila yun. Sa system ng Auburn at sa system ng Pennsylvania, both na ine-enforce strictly ang silence. Silence and discipline sa loob ng kulungan, ha? Yan ang common sa kanila. And yung nabukod na doon, wala na. Kaiba na sila kasi sa Auburn, congregate. Sa Pennsylvania, solitary. Okay, number 1 mga bossing, naintindihan nyo ba? Alright, and absorb pa. Comment naman. Kung nag-gets nyo, ayos ba tayo dyan mga boss banyans? Alright, absorb na ba? Comment naman, mga idol. Alright, absorb na. Yun, yan ang pataluin nyo. Alright, absorb. Tama yan. Okay, yan. Ayos. Okay. Alright, sige. Ito, para makita nyo yung comparison. Yun na yun. Two rival prison system. O sa Pilipinas kaya, ano kaya sa tingin nyo? Yan, alright, absorb na. Yan. Tama. Ayos. Okay. Sa, idol, sa Pilipinas, more on over system tayo. By the way, may other term pala to, ha? Kasi ito, sa New York. Okay, kaya, pag walang over system sa question or sa choices, New York system yan. Okay, New York kasi yan. Okay? Yan, New York. Yan. Congregate system. Pag sinabing congregate, alright na, absorb na. Saan ka ba? Diba? Tama. Nasa tamang landas kayo mga idol. Yan. Okay, yun na. Yes ko na. Pag sinabi natin over congregate, yan yan. Basahin natin. The prisoner are confined in their cells during the night and congregate work during the day. May trabaho during the day. Nakakulong during night time. Tsaka ito, common sa kanila. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Yung sinabi ko kanina. Tingnan nyo rin yung pagkakapareho. Baka yun ang tanong sa birthday. Alam nyo na yung pagkakaiba. Paano pag ang tinanong yung pagkakapareho? Ang pagkakapareho nila, parehong discipline, stricto pagdating sa silence. Ang pagkakaiba lang, sa Pennsylvania, bawal sila magtrabaho. Nakakulong lang sila, natutulog sila, binibigyan sila ng instruction. Okay, nagbabasa ng Biblia. Pero hindi sila pwedeng makihalubilo sa labas para magpapalong ng kung ano ng mga trabaho yan. Unlike sa Auburn na tuwing gabi, pareho sila ng Pennsylvania, pero tuwing umaga, tuwing araw, doon sila nakakapagtrabaho. Yun, alright. Number 2. Quadro Apollo is the third higher ranking officer in command in the Bureau of Correction. What would be his title in the Bureau? Okay, ayan. Usapang Bureau tayo mga idol. Yan. Siya daw ay third higher ranking officer in command in the Bureau. Okay, ano daw ang kanyang posisyon? Tandaan niyo mga bossy, mga boss banyan na magkaiba ang rank sa posisyon. Tandaan niyo na, okay, hindi pareho yan. Ang mga ranko yun yung mga evident by insignia. Diba? Bawa, general, mga ganyan. Makikita nyo sa shoulder yan. Pag ang position, ito yung binibigay na trabaho o tutuling sa kanya. Halimbawa, ang ranko mo ay Director General. Ang position mo ay Chief Bureau. Diba? Ganun yun. Halimbawa, ang ranko mo ay Jail Chief Inspector. Ang position mo ay Jail Warden. Yun. Ganun yun. Ang pagkakaiba ng rank sa kaposisyon. Diba? Okay? Alright, sige, ano sagot nyo? Kung si Quadro Apollo ang pangatlong pinakamataas na ranking officer sa Bureau, ano ang kanyang position and title in the Bureau? Ano nga po? Okay, sagot. Okay, ito po by Director General. Idol, huwag kang sasagot niyan. Bakit? First yan, the highest. Number 1. Top 1 yan, bossing. Yan sa top 1. Director General. Okay? O huwag ka ding sasagot idol ng Deputy Director General. Bakit? Ito yung top 2, second. Diba? Kung may first, may second. Diba? Ayun na. Alin kaya ang tamang sagot? Meron kayo sumagot ng letter C. Putungan natin yan. Bakit? Walang letter C. Tandaan nyo, walang director sa Bureau. Walang director na lang sa Bureau. Ang pangatlo ay Correction Chief Superintendent. Unlike sa BJMP, merong director. Unlike sa PNP, merong ranggong director. Sa Bureau, wala akong director na ranggo. Ang
susunod sa Deputy Director General ay Correction Chief Superintendent. Ganon. Wala ito, idol. Walang director. Tandaan nyo, walang director ha. Pangatlo, sir, anong fourth? O nandiyan na lang din tayo, pag-usapan na natin, di ba? Ano yung fourth? Ano susunod dyan? Siyempre, dyan na. Okay, yung mga rank nomenclature na, dapat kabisado nyo yan. Anong mas mababa sa Correction Chief Superintendent? Senior Superintendent. Anong mas mababa doon? Senior Superintendent. And doon, Chief Inspector, Senior Inspector, Inspector, Senior Correction Officer 4, Senior Correction Officer 3, and pagkaba. Simple lang naman yung mga nomenclature, di ba? Pero ang kakaiba lang talaga, idol, is yung rango pagdating sa ang tawag dito sa tatlong yan, tawag dyan, Director General, Deputy, saka Chief Superintendent. Yan yung tinatawag natin ang command. Command. Yan ang gagaling ang command. CG. Kung sabi mo yan, tawag dyan, CG lahat yan, di ba? Okay, command group. Pinakamataas, syempre, Director General. O, usapang rank tayo, anong position ni Director General? Anong position niya? Chief Bureau. Okay, baka lumabas sa word, idol ha? Paano kapag walang Director General sa choices? Ano ang other na rank ng Chief ng Bureau tungkol sa Director General? Okay, so tanggalin ko ito para may space tayo. Sa Director General na rank, ano pa ang, ano ang cabinet rank? Yan pala, para malinaw. Ano ang cabinet rank ng Director General ng Bureau? Yun, ang gagaling naman ito. Balita ko marami daw Latin honor dito. Yan. Oh, by the way, kung Latin honor kayo, may discount din sa akin. Yan, may discount pala. Nakalimutan ko sabihin. Pag Latin honor, pwede ko libre ako yung recorded kung Latin honor kayo. Kaya i-PM nyo na ako kung Latin honor. Para matulungan namin kayo, di ba? Eh, deserve nyo yan kasi, ginalingan nyo sa saan nyo sa inyong college day. Sir, yung mga naglalatin lang pero walang honor, ibang usapan na yan, idol. Kung marunong ka lang mag-Latin pero wala kang honor, patay tayo dyan. Okay, yun. So, Director General, ano ang cabinet rank niya? USEC. Under Secretary. Okay, Under Secretary. USEC. Sir, bakit USEC? Under Secretary siya ng DOJ. Okay, Department of Justice. Tandaan, USEC yan ha. Kung natatandaan nyo, nung tumutok yung issue kay General, di ba? Yung dating General ng Bureau. USEC tawag sa kanya. Bukod sa Director General, USEC. How about Deputy? Sir, sino naman itong mga to? Okay, pangit to. Ilan ang deputies ng Bureau, idol? Mga idol, mga Corspanians. Ilan ang deputies ng Bureau? How many deputies? Very good, ang galing ni Pia. Okay, agad-agad sumagot. 3, okay? 3 ang deputy ng Bureau. Okay, ilan ano yung mga yun, mga idol? Okay, tuloy pala, konting share muna, no? Alam niyo ba, na dahil sa pagtutulungan namin sa course ba ay ang tataas ng mga core at ngayon, di ba? Dahil sa amin yun. Kasi karamihan naman talaga ng mga basa enroll sa Corspanians, di ba? Eh ako nagturo nung nakaraan din sa set B nila ng core at. Eh nagpasalamat sila sa akin din, yung may mga nag-detect din, pinapakita nila, tapos bibigla ako sa mga rating, grabe, 94, 95, di ba? So, kayo na yung susunod. O, ito naka-record to. Kung meron maka 100 sa Quran, kung meron maka 100, possible yun, no? Kung meron makakuha na mas mataas sa 95 sa inyong batch ngayon, na Quran na rating, i-PM nyo ako, bibigyan kita ng price. 10,000 pesos. Tandaan nyo pero dapat nandito ka para malaman mo, siyempre, dapat nakikinig ka. Huwag yun i-share sa mga tagalabas, baka mamaya mas magaling sila, patay tayo dyan. Okay, solid na. Kung maka 98 ka, yun ang natin, yun ang deal natin. Atasan mo pa ako. Maganda motivation yan. 10,000 author, hindi ako nagbibiro. 10,000. Okay? Okay yan Diba? 10,000 yan. Pagka more than 95 more than 95 yung rating mo. Mga 96, 97, 98, mga ganyan. Okay. Bilang bilang pag-recognize ko, deserve mo yan. 95.5 max naman, di ba? Kunin ko na sir, 99. Yan, tama yan. Okay, sige. Okay, so ilan ang deputy sa Bureau? Ilan ang deputy? Tatlo, idol. Deputy for, sige, gamitin ko na yung acronym na ginagamit ko dito. Deputy for admin, deputa, di ba? Deputy for operation, deputa, tapos deputy for reformation. Yan. AOR. Pero hindi yan, ang area of responsibility, administration, operation, and reformation. Diba? AOR.
Ganun. Okay, tatlo yan, idol. Sana po, sabi. Tatlo, di ba? Tatlo ang deputy sa Bucor. Ano naman ang rango nila? Ano naman ang rango nila? Anong rango ng mga ano? Cabinet rank. Cabinet rank. Anong cabinet rank, mga idol? Very good. Bia. Pang si Bia na ata. ASEC. Assistant Secretary, di ba? Assistant Secretary. ASEC. Assistant Secretary, di ba? Yan ang magiging cabinet rank ng Deputy Director of the Bureau of Correction. Yan. So mahalaga na alam nyo din yan ha, yung mga magkakasunod-sunod. Yun nga lang, walang director mga idol sa Bucor. Ang susunod dyan ay Correction Chief Superintendent. Alright? Sige. Naintindihan yan? So next tayo. Kung baka may questions kayo about sa rank classification, yan ha, ano yan, i-discuss pa natin ng mas ano yan, mas malalim. Okay, next tayo. Yan, number 3. Cuadro Renz was appointed by the President as Director of the Bucor in year 2020. What year would Director Renz dapat yan? Ito na edit. Director Renz maintained his position as the Chief of Bucor. Okay? Ilang years ba ang term of office ng Bucor Chief? Ano sagot ng mga correspondents natin dyan? 6 years. So kung 6 years, ilan yun? Yan. Tingnan natin, di ba? Okay lang magkamali ngayon, mga idol. Huwag lang sa mismong board examination. Okay, ito tama na natin yan. Okay. So, Cuadro Renz, i-appoint daw siya as Director ng Bucor sa 2020. Ilang taon, what year would Director Browner maintain his position as the Chief of the Bucor? Ilang taon niya? Ilang taon ba ang term of office ng Chief of Bucor? 6 years. Okay, correct. Kaya kung alam mo na ang sagot, kung 6 years, ang tamang sagot ay bravo. Patay tayo dyan, idol. Okay? Kaya sumagot ng 2024, alam nyo na. Okay lang yan. Okay lang magkamali ngayon. Huwag lang sa mismong board exam. Kaya itama na natin yan bago pa ang board. 6 years po ang term of office ng Chief Bucor. Kaya maraming kakaiba sa Bucor. Kaya isipin nyo, baka sabihin nyo na, huwag ko nang aralin yung Bucor yung ngayon kasi pareho lang naman yung rank classification, nomenclature, rank, and term of office, sa mga privilege and benefits. Magkaiba. Marami pagkakaiba. Subject to extension din yan, idol. Same with the PNP. Subject to extension din yan. Discretion kasi yan eh. Kahit wala sa batas, by analogy, pwede rin i-extend yan ng President. Kasi in reality, minsan sumusobra talaga yan. Pero by the book tayo, 6 years, idol. 6 years. Ayan, 6 years yan ha. Okay? Hindi siya similar sa PNP na 4 years. 4 years lang yung tenure sa PNP. Same with BJMP, 4 years lang din. Diba? Sa Bucor, 6 na taon, idol. So, 6 years. Alright? So, 6 years yan ha. Sino ba ang appointing authority ng Bucor Chief? Sino ba ang appointing authority? President. Okay, President po yung nag-appoint niya. By the way, dito, okay, tutulog ko kayo. Madali lang yan. Ang appointing authority, pagdating sa Bucor, appointing authority, no? Madali. Sobrang dali. Ha? Sobrang dali. Kahit nakapikit ka, kaya mong sagutin. Bakit? CO1 to Correction Chief Superintendent. Ito yung rango, no? Ang appointing authority ay sino? Ang appointing authority ay si Director General of the Bucor. Ito, Deputy Director General to Director General, ang appointing authority ay si President. Yan pala, di ba? Dadala ko na yung memorize mo. Kahit nakapikit ka, yan, kaya mong sagutin yan, di ba? Yun. Ang rango mo, CO1 to Correction Chief Superintendent, ang appointing authority ay Director General. Pagkarango mo, Deputy Director General to Director General, ang appointing authority, President, di ba? Nasa batas yan. Sir, sa mga pinagpupura yan, di ko pa nabasa. Basahin ko kasi yung RA 10575, yung kanyang IRR ng 10575, the Bucor Act of 2013. Basahin nyo yun. May Bucor Manual din. May Bucor Manual din tayo. Available sa online lahat yung mga sabi ng mga materials. Yan ang pinagpupuhanan ng mga questions sa board. Kaya confident ako na matataas ang core ad nyo. Kasi napakadaling predict ang core ad, mga idol. Dito lang ako medyo nagyayabang ng konti sa subject na to. Pero
ibang subject, di natin pwede i-predict ang predictable. Hindi nilari. Pero ang Quran, madali lang yan. Okay? Ilang references lang yung mga pinagkuhan ng question dyan eh. Kung gusto yung malaman, kung ano yung mga dapat niyong basahin, kung gusto yung maging 98 ang Quran nyo, number 1, BJMP manual. Take na dyan ang mga to. I-download nyo na ngayon. Available lahat yan sa online. Number 2, okay, Bucor manual, syempre. Additional yan ha, bukod sa mga notes mo sa school. Number 3, BJMP TCMP manual. Ano nyo din yan? Ano nyo din? I-download nyo din. Available lahat yan sa online. Available yan. Ano ba? Yung Omnibus Rules on Probation. Yan ang pinagkukuhanan ng mga tanong naman sa non-instinct. Omnibus Rules on Probation. Another one is yung sa Republic Act M592. Yung kanyang, hanapin mo kung meron kayong makikita na JCTA manual. Basahin nyo din yun. Okay? Talaga naman Quran, no? Okay? Grabe ito si Quran. O yan, 10592, ano ba? Yung IRR ng RA 10575. Ano yun? Yung sa, Bucor Law, basahin nyo yun. Ano ba? And syempre, dagdag nyo na yung mga notes, no? Yung mga materials nyo sis. Pero ito yung mga additional references na pwede yung basahin, no? At sinabi ko na, para sa kung nating mga 98 sa Quran, di ba? Wala pa kasi talaga nakaka-98 sa Quran. Karoon ng gano'n. Magiging proud ako estudyante ko, itong estudyante namin, tapos 90. Lalo na pag may naka-perfect ng Quran, di ba? Baka gagawin ko na ng gagawin ko na report ko na, di ba? Sing Quran, medyo. Okay. So, yan, madali lang yan ha, mga idol. Madali lang tandaan ang appointing authority. Madali lang tandaan. Bakit? Director General to the Deputy Director General to Director General President. CO1 to Correction Chief Superintendent, Director General. Yan. So, ganun pala, no? Si Director General, kaya niya mag-appoint hanggang General. General na lang. Oo. Kaya kung lolo mo si Director General ng Bucor, turuan mo na para gawin ka niyang General doon sa Bucor, diba? Kunin ka direct, out ka na niya, kunin ka na niya sa PNP, kunin niyan ka, lipat ka sa Bucor, gagawin kang General. Ang saya, diba? Saan ka ba? Actually, nangyari na yan. Nangyari na yan before. Ayoko na lang mag-talk. Marami akong kilala before, mga colleagues ko sa trabaho. Instant, parang yung pagtaas ng rango, parang British. Pero, from GO1 to Chief Superintendent. Palagpakan yun ang malupit, di ba? Ganun ang buhay. Kasi bakit? Nasa batas yan eh. Director General Appointing Authority ng Chief Superintendent. Oo, mga kilala ko yan. Mga katrabaho ko dati. Yan. Okay. Swerte sila. Yan. Next, number 4. Ano yun eh? Trivia. 40 plus yun. Yung kinuha ni the late, the former Bucor Chief. 40 plus na galing sa isang Bucor, nilipat niya sa Bucor. Ginawa niyang commission officer lahat. Muntik na tayo makasali dun ay buti na lang. May ano tayo. Meron akong sideline na pagtuturo, di ba? Medyo ko lang. Okay, number 4. During the reception of an inmate with this document before entering the jail or prison, the committing officer should check. O may tanong kayo? Dito? Malaking question? Sige, number 4 tayo. Walang gaano katagal yun. Gusto natin isang question. Dapat naman natin yun. Kasi pwede sana tayo yan. Timeran natin. Okay. Pero magtanong lang kayo ha. Open to open. During the reception of an inmate with this document before entering the jail or prison, the committing officer should check the body of the inmate for any birthmarks or tattoos or other body marks. What category of search should be conducted by the officer? Okay, so yan, searching tayo ha. Okay, malito kasi meron ding searching sa searching sa Quran. Okay? Okay, anong sagot yan? Para malaman daw natin yung mga yung mga birthmarks or any tattoo markings ng isang inmate, kailangan daw natin siyang i-search. Sa anong klaseng search po yan, mga idol? Okay, anong klaseng search yan ang kailangan? Para makita natin kung meron siyang birthmarks, meron siyang mga yan, or any markings na body marks na makikita sa kanyang katawan. Ito po ba yung rub? Grabe naman, boss. Pag nirub mo ba, literally yan eh, pag nirub mo ba yung hand mo doon sa kanyang body, makakapampa kung meron siyang tattoo or body marks. Kung yung marking niya naman ay hindi naman hindi mo na-determine
So, kailangan natin siyang pahubadin, di ba? So, ano ba yung search na pinagpupubad siya? Tinatanggal yung upper and lower garments. Yun na yun. Kung removing the upper and the lower garments, pinagpupubad ka, pang-itaas at pang-ibaba. Pero hindi mo tinatanggal yung underwear, yung pang-taas lang, tapos pang-baba. O, anong tawag doon? Hindi yung rag. Kasi ang rag, literally, na yung plant ng searching officer, nirarab niya doon sa body. Nirarab lang sa diyang ganyan. Okay, eto na para malaman lang kung merong mga weapon, kasi baka mamaya nakaka-support dito, di ba? Yun ang rub search. Nirarab lang sa diyang. Yun na yung word rub. Freeze search. Walang ganyan, redundant yan eh. Freeze na nga search pa, di ba? Di ba ang frisking is searching? Freeze search, ano yan? Search, di ba? Redundant, okay? So, dalawa na lang pagpipilihan, mga idol. Okay, dalawa na lang. Dalawa na lang. Strip or body cavity? Okay, this is strip search. Strip search yan, mga idol. Para malaman mo kung meron siyang birthmark. Yes, the correct answer is letter C. Para malaman mo kung meron siyang birthmark, tattoo, or other marking sa katawan, kailangan mo siyang pahubadin. Di ba? Para natin makikita kung hindi siya hubad. Hindi mo naman na kailangan, yun lang, less intrusive siya kasi no need na search yung private parts ng katawan. Okay lang, makikita mo lang yung visible part sa taas, sa baba. Makikita mo lang kung meron siyang tattoo markings, body marks, and other indication na marka sa kanyang katawan. Ngayon, kung gusto mo ng intrusive search, yan, intrusive. Pag sinabing intrusive, talagang intrusion mo na yung ano niya, di ba? Search of what? Private parts. Ito naman yun. Ito naman yung body cavity search mo, di ba? Dahil legalidad ang pagtuturo namin, siyempre dapat malaman natin yung mga malalalim na term na yan. Body cavity search, okay? Intrusive search yan. Ang isa-search mo dyan yung kanyang private parts. Sir, ginagawa ba yan sa Bucor and BGMP? Opo, kasi ano yan eh. Siyempre, alam mo naman yung mga di ba? Mga criminal mind, di ba? Alam mo na, gagawin sila ng utak yung mga yun eh. Wala, makakaisip yun ng paraan. Kahit gaano pa kayo yung security, di ba? So usually, akala nila, kasi hindi naman pinapakailaman dyan kasi personal mo yan, di ba? Dito ka na lang ilagay, hindi nila alam. Meron palang body cavity search. Merong nagtimbre kung sa game officer na yung tao na yun ay nagpupuslit ng shock. Ilalagay niya sa kanyang private parts yun. Pwede na ba siyang i-search? Pwede. Mga idol, baka magbago ng mga pangarap sa buhay. Okay, paalala lang po. Itong searching na po ito ay dapat same gender search po. Mamaya kasi gusto yung mangarap kayo, gusto yung maging searcher sa BGMP. Gusto ko sasakat ako sa gitna ko para i-search ko yung mga bisita. Okay, same gender search po ito, idol. Hindi pwede ang cross-gender search to. Immoral na yun, di ba? Ano ka? Mangarap ka para dun lang sa mga ano na yun, di ba? Okay, yes, for the presence of contraband. Correct. Body cavity search. Anong sinasearch? The private parts. Marami po rin ang search sa BGMP. Body cavity, strip, rub. Yan. Meron din yung tinatawag na pat down. Ano naman yung pat down search? Ang pat down ay outer garments lang. Ito, tatandaan nyo ha. Okay, baka mabasa nyo rin yung pat down na search. Outer garments lang. So, ganito lang. Ito yung pinakalaw sinasearch. Nakakagkapan mo lang yung labas. Outer garments lang. Ngunit mo siyang paupatin. Ngunit mo rin tanggalin yung kanyang undies or yung private parts yan. Hindi na kailangan. Outer garments lang. Tatagtapin mo lang ganyan. Pat down search yan. Okay? Yun, outer garments lang. Hindi mo pwedeng ipasok ang kamay mo sa kanya. Hindi mo pwedeng ipasok ang kamay mo sa kanyang short. Diba? Bawal yun. Okay? Tandaan. Thank you sir. Ngayon ko lang nabasa po. Diba? Quality kasi. Diba? Kahit po. Quality. Dala ko din, siyempre. Ang brand ng UA, Quadro Alas, Quality Assurance. By the way, for information, yun ang brand namin, Quality Assurance. So, kahit saan ako magturo, magpaibang center, o aking center, kalidad pa rin, hindi pwedeng mababaw lang sa atin, idol. Okay? Yan. So, body cavity search, ha? Tandaan, body cavity search yung private part. Yun lang ang ginagawa namin sa BGMP. Kung merong high reasonable suspicion na nagdadala ng kontrabando, yung visitor. By the way, sino po yung sinasubject natin ng mga ganito, mga idol? Sino po? Yung subject lang ganyan. Yung visitor, yung PDL. By the way, bago pumasok yung PDL, talagang dadaan siya. Halimbawa, galing siya ng BFP, ililipat siya sa BJP. Bago ka pumasok sa facility ng jail, subject ka to frisking. Diba? Ang tawag ng shakedown. Okay, what is shakedown? Shakedown, sinasabi mo. Shakedown. Sa'yo, shakedown mo. Ang shakedown, yung research mo siya ng kontraband. Ginagawa yan pagpasok ng BJP. Tandaan ha? Okay, yun.
nag-grab lang yung head doon sa monitor. Bakit namin din sinesearch yung private parts? Possible na may kontrabando. Back down after garments only. Malinaw, malinaw, malinaw mga idol. Pakimute, idol, pakimute. Alright, comment lang tayo. Alright, absok lang. Alright, absok lang. Alright, right. Alright daw, alright. Okay, sige. Tinanong pa kayo, huwag kayong malito ha. Huwag kayong malito sa searching sa CTI kasi meron pong street. Double street. Yun. Patingin tayo. Alright. Yeah, may tanong kayo. Sabi ko rin, pagdating sa CTI, iba yun, may double street, zone, quadrant, iba yun. Baka mamaya pinag-alo-alo mo na, pag-alo-aloin, di ba? Okay, iba yan, iba to idol searching ito ng PDL at ng visitor. Sir, pwede ba yun? Sir, pwede bang i-search yung mga visitor? Hindi ba yung pagiging